Hello and welcome back po ulit dito sa aking channel, Gemma's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na ito ay collective love reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings at ng ating Evil Eye Amulet, ayan po. Kontra po yan sa inggit, kulam, ano pa, mga nang-i-evil eye po sa inyo, nanunumpa sa inyo, ayan, at pampaswerte po yan sa love life, sa career, saan pa, sa kaperahan, ayan, meron ding sinuswerte sa online casino, mayroon. So, ayan, nakaset po yan talaga para sa mag-aalaga. Kaya lang po, sa Pinas lang po ako nag-ship. Ayan. So, if you are interested, PM nyo na lang po ako. Yung link po ng ating Facebook page ay nasa description box. Ang pangalan po ng ating page is Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, tingnan po natin. Kamusta? Yung past, tingnan natin. Yung past spirit guide, kamusta? Past energy po, spirit guide, tingnan natin. Okay, past energy. Okay. So, we have soul tie. I always feel connected to you. So, yung tao po nakadeal ninyo ay soulmate po ninyo. Ayan, soulmate. Or pwede rin naman na karmic po ninyo. Kaya parang sinusundan ka ng taong to every lifetime mo. So, lagi kayong nakikita every lifetime. Kasi maaari po na may lessons kayo na hindi pa talaga natatapos nung taong ito. So, sabihin natin, ikaw, hindi ka pa natututo dun sa relationship ninyo. At siya din naman, hindi pa rin siya natututo. So, may mga lessons pa po kayong kailangang pagbayaran. Karmic debt, yun po yun. So, tignan natin, okay. Present energy, spirit guide. Kamusta naman po ang ating present energy towards this connection, this relationship? Check natin. We have deception, okay. So, may pagpapanggap, maaring hindi nagsasabi ng totoo na nararamdaman, may mga tinatago. Someone is wearing a false self-mask in this relationship. So, mayroon talagang hindi nagsasabi ng totoo. So, some of you, meron kayong trust issues. Kahit sino pa yung tao na kausap po ninyo or kadil ninyo. Even sa family, sa friends, sa love life. Yan po, meron kayong trust issues. So, maraming beses na kayong binigo. Maaring hindi lang ng ibang tao, kung hindi ng taong kadil po ninyo. Or kung sino man yung tao na naiisip po ninyo ngayon. Okay, siya yung tao na ang daming, sabihin natin, ang daming issues, ang daming kwento na hindi mo alam kung paniniwalaan mo pa ba. Check po natin, spirit guide, kamusta po ang energy natin? Okay, kamusta po ang energy? Tingnan natin yung energy mo. Kamusta ba ang energy mo ngayon? We have, ayan, number 28. So, marami po sa inyo, successful kayo sa ibang aspect ng life ninyo. Sa business, some of you, parang you feel din naman also na swerte kayo sa love life. Ayan, pero actually, mas marami po sa inyo, mas swerte kayo pagdating po sa inyong business, sa inyong kaperahan. So, yan yung pinapakita sa inyo dito. Tignan natin. Okay, we have 39. Marami sa inyo, pwedeng kayo yung tipo ng tao na mahilig mang surprise. Ayan po. Or maybe you love surprises. Marami naman sa inyo is happy kayo sa kung nasaan kayong state. I mean, nasaan kayong pace ng life po ninyo. Or
siguro may mga decisions kayo na ginawa na you feel happy about. Yun yung nakikita ko sa inyo dito. At saka actually, maganda talaga yung kaperahan po ninyo. So, pwede rin marami dito na earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe. Tignan naman natin yung energy nung taong iniisip mo. Kamusta po yung energy spirit guide ng taong iniisip? Yung energy ng taong iniisip mo ngayon. Kamusta naman siya? We have strength. Nagpapakatatag. Actually, yung taong to medyo manipulative siya in a way. Or maybe, kung hindi ko yung namamanipulate ng taong to, minamanipulate niya yung kanyang sarili. Yung own feelings niya. Kasi nga, di ba, we have deception. So, maaring, kahit gusto niyang magsabi ng totoo, kayang-kaya niyang pigilan yon. So, nandun pa rin in a way na naglalaban po yung isip at puso ng taong ito. So, we have the Emperor. Okay. So, nagpapakatatag yung taong to. Actually, ano siya? Bossy, yung nakikita ko sa kanya na energy. We have Judgment. Pwede po kasi na mataas yung pinag-aralan ng taong to. Or sabihin natin, matalino talaga yung taong ito. Tingnan natin. So, ayan yung nakikita ko dito. So, pwedeng sobrang busy din ng taong to. Nakikita ko marami siyang travel. So, pwede na, you know, pag nagta-travel siya, dun siya nagkakaroon ng mga affair, if ever man. Yun yung nakikita ko dito. Some of you, alam niyo yung ginagawa ng taong to, yet hindi kayo makaalis. Kasi nga, you feel always kayong connected sa taong to. Na parang kahit ano yung gawin niya, hindi naman okay sa inyo, nasasaktan kayo, yes. Pero, ewan mo din, hindi ka makaalis talaga. Like, sinasabi na sa'yo ng ibang tao, marami namang tao dyan, maraming tao sa mundo, etc. Huwag mo sayangin yung oras mo sa kanya. Pero, alam niyo yun, pero hindi pa rin talaga kayo nakikinig. Mas pinapakinggan niyo po kasi yung inyong puso. And, mas pinipili mo kasi kung ano yung magpapasaya talaga sa'yo. And ito, nasasaktan ka, pero, ikaw din naman ay nasasayahan or happy ka din naman dito. So, parang ganito na lang, dahil yung iba sa inyo, ayaw ninyong magsisi, ayaw ninyong mag-regret, diba? Parang ganon. Kaya, go lang kayo dito pagdating sa relationship na ito. So, tignan natin. Yung iba naman po sa inyo, maaaring malayo sa inyo yung taong ito. Naka-deal ninyo. Kaya, diba, sabi ko dito, parang mahilig yung iba sa inyo sa surprises. So, yung iba po sa inyo, maaaring kayo yung nagpapadala ng gifts, ng flowers, towards this person or kung ano man yung pwede ninyong ipadala na sa tingin niyo ay kailangan ng taong yon. Some of you, kayo po yung nagpo-provide. So, galante kayo pagdating sa taong to. Tignan natin, yung iba nga sa inyo, minsan natitipid nyo pa yung sarili ninyo. Parang mas inuuna nyo pa to, yung taong to. Tignan po natin, ano ba yung tingin niya sa relationship ninyo, sa connection po ninyo. Ano yung tingin niya sa relasyon ninyo? We have Two of Swords. Okay, dalawa talaga yung pinamimilian ng taong to. Hindi ko alam kung kayo ba yung nasa right side or kayo yung nasa, kayo ba yung shadow? Yun yung nakikita ko kasi dito. So, merong relationship dito na tinatago. Siguro nagkakilala nga kayo nung taong to nung nag-travel siya. Sabihin natin, nagpunta siya dyan sa bansa na pinagtatrabahuhan mo. Nagpunta siya dyan sa lugar ninyo. So, na-develop ka sa taong to. And kasi nga, you feel kasi na parang matagal mo na siyang kakilala. Tingnan po natin. So, nagdadalawang isip kasi siya. Nasa crossroads yung taong to ngayon. So, iniisip niya kung tutuloy pa ba niya yung connection ninyo or hanggang doon na lang talaga. We have Five of Wands. Magulo yung isipan ng taong to. And actually, hindi lang yung isipan niya. Even yung mga pinapakita niya sa'yo. Yung mga ways niya. Diba? Pagdating dito sa connection po ninyo. Actually, maraming tututol. If nakikita ko dito, ikaw yung pipiliin ng taong to. Maraming tututol. Bakit? We have Ace of Wands. Maaring magkaiba po kayo ng nasyonalidad. May language barrier. Ayan, magkaiba kayo ng religion. Ayan po.
Pwede rin because of distance. So, sabihin natin yung family nitong taong ito, nakadeal mo, ayaw nilang malayo sa kanila yung kanilang anak. Ayan, kaya, okay, sige, tanong natin kung nag-iisa ka lang ba sa buhay ng taong ito. Sabi ko nga sa inyo, some of you are aware, some of you are unaware. Nag-iisa ka lang ba? We have Page of Swords. Actually, hindi. Maaring, some of you, diba? Meron nga dito, tinatago. Meron dito, alam niya talaga na may iba. Some of you naman, alam ninyo, kayo yung legal, pero itong taong to, marami tong kinakausap. Ayan. Medyo maharot pa yung energy niya. Oo. Check natin kung saan ba patungo or magbabago pa ba yung taong to. Sige, karamihan sa inyo yun yung gusto nyong itanong eh. Magbabago pa ba yung taong to? Willing ba siyang magbago? Ayan, yan yung itanong natin. Willing bang magbago yung taong ito? We have 6 of Wands. Actually, wala pa ngayon. Kasi happy pa siya sa kung ano yung nakukuha niyang attention from other people. So, yung taong to medyo may ano nga siya, pagka-attention seeker. Ayan. We have 3 of Swords. Wala pa talaga. So, meron talagang involved dito na third party. Ayan o. Hindi pa niya kayang magbago. Okay? Wala pa yun sa vocabulary nitong taong to. Kaya kung magpapatuloy kayo dito, kayo yung makaka-absorb talaga ng mga ginagawa niya or ng mga negativities or negative energy ng taong to. Tignan ninyo kung nung dumating ba yung taong to, na-lift ba yung energy nyo, na-down ba kayo, gumanda ba yung ibang aspect ng life niyo or nahirapan kayo, feeling mo nagkaroon ng blockages. Kasi maaaring yung taong to, siya yung naging blockages sa life mo. Kaya may mga bagay ka dito na ang tagal-tagal mo ng, sabi natin, pre-process mo yon nung wala pa yung taong to sa buhay mo. Tapos, nung naging kayo, diba, biglang sobrang tagal nung naging proseso. Parang feeling mo ang daming blockages sa life mo. So, maaring yan po kasi yung dulot ng taong ito. Kasi lalo na kung may mga sexual encounter siya. So, lahat po ng mga, yun nga, na-encounter niya is nakukuha niya po yung energy nun. Tapos sa inyo, may mangyayari ng taong to, ikaw yung nakaka-absorb. Nakukuha mo lahat from your person, yung energy ng ibang tao. Kaya mag-iingat po talaga kayo kung sino yung hahayaan ninyong pumasok sa life ninyo. Kung sino yung hahayaan ninyo na hahawak po sa inyo. Kasi pwedeng, pasabi natin, energy transfer is real. Totoo po yan. Kaya mag-iingat kayo. Kasi mahirap, 'di ba? Mahirap kayang i-process yung energy na hindi naman sa inyo. Parang ganito lang 'yan. 'Di ba? Mahirap magselos or ipakita na nagseselos ka kung hindi naman kayo or wala naman kayong label. Parang ganun 'yon. Kaya mag-ingat po kayo dito kasi hindi lang, hindi lang kayo yung pwedeng maapektuhan. Pwede rin yung mga tao sa paligid po ninyo. Check natin. Wala pa. Hindi pa siya willing magbago. Okay, for some of you, tingnan natin. Ano ba yung magiging karma ng taong to? Ano ba yung magiging karma niya sa panloloko niya sa'yo? Either you're aware or unaware. Tingnan po natin. Okay. Ano yung magiging karma ng taong ito? Spirit guide. Let's see. We have 8 of Cups. We have 7 of Coins. Okay. We have the Hanged Man. And mayroon tayo ditong Knight of Coins. Actually, babagal po yung kanyang, meron ako nakikita dito kasi paglalakad. Okay. So, kung sa'yo, bumabagal yung mga, kung ano mang nilalakad mo, yung mga papers mo, yung mga ganyang bagay-bagay sa buhay mo, siya din, mas lalo sa kanya, mabagal po yan. Tapos, may mga investment siya dito na mga, papalpak. Ayan po. Meron ditong mga tao na tatakasan na lang talaga siya. Nakikita ko rin kasi dito, may mga tao sa paligid niya na pineperahan lang talaga siya.
Okay? Ginagamit lang itong taong ito. Hindi pa niya yun talaga nakikita. Siguro, sabihin natin, may alam siya. Di naman siya kasi, sabi ko nga, matalino naman yung taong to. So, alam niya, pero siguro hindi niya binibigyan ng atensyon yon. Kasi sabi natin, kung pera yung kailangan ng tao sa kanya, nasasabi naman niya sa sarili niya, okay lang, may pera naman ako. So, we have the Hanged Man. Ayan po, laging, ang tagal talaga. Kung may pera man na paparating sa kanya, or sabi natin may promotion na paparating, sinabi yun sa kanya, pero ang tagal bago dumating. Alam mo yung parang aasa ng aasa yung person na ito towards sa mga pinangako sa kanya. Nakikita ko rin dito na may aalisan siya. So, pwedeng ko nangungupahan siya. Ayan, pwedeng mapapaalis siya. Ganon, magkakaroon ng problema. Hindi man siguro sa hindi makabayad, pwede rin po na may makaaway siya, yung mga ganyan. So, parang alam mo yon, parang dumadagsa sa kanya yung mga negative energies, yung mga problema. Parang nakikita ko naman sa kanya yung mga magiging problema ng taong to, one at a time lamang. Pero sunod-sunod siya. Parang problem, after problem. Ganon. Problem after problem, yung magiging nito, takbo ng buhay nitong taong to. Tignan natin once na nagstay ka. Okay, ano yung mangyayari sa'yo? Once na nagstay ka naman dito, tignan natin. Malay mo, ikaw yung makakatulong talaga sa kanya. Tignan natin, once na magstay ka, we have King of Coins. Once na magstay ka, ikaw talaga yung makaka-absorb noong mga negativities ng taong to. So, yan nga, 'di ba? Ito, pag wala ka na, pag umalis ka na, ito yung mangyayari sa kanya. Ayan po, kasi yan, babagal. Pero pag nag-i-stay ka, yung mga blessings mo sa kanya napupunta, which is totoo talaga yan. Tignan natin kung ano naman ang mensahe kapag umalis ka. Sa'yo naman ito. Pag umalis ka, ano yung mangyayari sa'yo? We have 6 of Cups. Actually, mamimiss mo talaga siya. Maaring ang babalik at babalik ka pa rin dito. Kaya kailangan once na umalis ka, ayan, buo talaga yung decision mo. Alam mo sa sarili mo na yun na yung end. Okay, so baka kasi yan yung tinuturo sa'yo ni universe na lessons. Kaya lagi kayong nagkikita ng taong to. Ayan po, mahalin mo yung sarili mo. Yung iba din sa inyo dito, nakikita ko, kung hindi man kayo yung may anak ng taong to, maaaring meron ka ng mga anak, so mag-focus ka sa mga anak mo. Yun yung sinasabi sa'yo dito. Kasi nakikita ko, kapag naman talaga minahal mo yung sarili mo, tapos yung taong to, mahal ka rin niya talaga, babalik at babalik to sa'yo. Kaya lang mas babalik siya ng buo siya. Pero kasi once na hindi mo to iniwan, lagi kang nag-i-stay sa kanya, hindi siya mabubuo. Kasi lagi siyang aasa sa'yo. Ganun. Ganun yung nakikita ko dito. So some of you, pwedeng sa ibang bansa kayo nagkakilala. Ayan. So may pag-travel talaga na energy dito. Ayan. Sa ibang bansa po yung iba sa inyo. So pwedeng paras kayong OFW, or nung OFW ka, nun mo nakilala yung taong ito. So, maraming sign dito is air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Pero mas marami talaga is earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Meron din tayong pailan-ilan na water signs. Ayan, Cancer, Pisces, and Scorpio. We have also Leo energy. At saka Aries. Queen of Swords. Ayan. Kung matalino yung taong to, mas maging matalino daw po kayo. Maging direct din kayo. Kasi yung iba sa inyo, nafe-feel ko dito, nabablock po yung inyong throat chakra and yung inyong heart chakra. Yes, pero mas more on yung throat chakra po ninyo. Ayan. Hindi ko alam kung may naninigarilyo din dito. Kung hindi kayo yan, pwedeng yung person po ninyo. Or could be babe. Yan. So, Queen of Swords. Maging direct kayo para mabalance po ninyo yung inyong throat and yung inyong heart chakra. Ayun din, kaya din hindi dumarating yung mga blessings sa inyo, kaya nabablock siya kasi nabablock nga po yung iyong heart chakra. Kaya yan yung i-balance ninyo. Magsuot kayo ng mga green color na damit or blue color na damit. So, ayan lang po. We have number, some of you could be 39 or 59 years old. Meron din tayong 28. So, 28 hanggang 59 years old yung sakop ng reading natin na ito. So, yan lang po. Maraming salamat po. Mag-iingat kayo always and more blessings to come. Bye-bye!